Time check tayo, 9:27. Na sina Bont Brian at Garrett Bolden. Bakit parang nagiba yung ano natin? Pasok ng booking kay Grab. Okay, tara, madre. Buti maaga-aga tayo nakabiyahe ngayon kasi kagabi ano na tayo, inaabot na tayo ng ano 11:30 yata yan sa pag-uwi natin. Kaya inaabot tayo ng ganong oras kasi hindi natin matansya, no? Kahit na mag-set destination ka ng mga alas 8, wala eh, abutin ka pa rin ng traffic talaga. Okay, madre, kita-kits tayo, no? Sa ano, sa pick up natin ngayon. Malapit na sa pick up. Sana hinihintay na tayo dun. Okay mga dre, kaka-drop off lang natin, no? 10:31 tayo nakadating dito. Waiting muna tayo ng booking dito. Okay, kaka-drop off lang natin ng second booking natin, no? Time check tayo 11:15. So dito tayo nag-drop off sa Makati. Nag-offline muna tayo kasi may titingnan tayo sa ano, sa Cartimar. Kasi pag may mga titingnan ako, no, may gusto kong bilhin, sinasabay ko na rin yung ano, yung biyahe natin para hindi ano sa gasolina natin, no. Halimbawa, ngayong araw, hindi tayo nagawi sa Makati, late na, nagawi tayo sa Makati, hindi na ako dumidiretso sa Cartimar, halimbawa. Kasi pag may bibilin tayo, kung saan tayo pupunta, sinasabay ko na rin yung biyahe natin. Halimbawa, ngayong araw, hindi tayo nagawi dun sa gusto natin puntahan na lugar, hindi na ako tumutuloy. May ibang araw pa naman, ganun. Yung ano nga pala, kikwento ko sa inyo yung nangyari sa Lalamove, no, na deactivate tayo. Siguro magto 2 months na. Tapos nung mga ilang linggong nakaraan lang, pumunta tayo dun sa PITX. Dun kasi yung opisina nila, no, sa, hindi ko lang alam kung second floor, parang second floor yata yun. So, ang daming tao, grabe pala, daming tao dun. Yung haba ng pila, napabayad tuloy tayo ng parking. Mali yung naparkingan natin. Napilitan tayo mag-park dun sa ibang ano, same level din sila. So nga lang, kailangan sa bandang Lalamove opisina yung paparadahan mo. Wala, hindi rin na ano, naghintay tayo siguro mga 1 oras mahigit dun. Napakabagal ng kilos ng ano dun, ng pila dun sa number na inano natin, yung mga na-suspended, no? Kasi nangyari, gatid tayo ng item dito sa Makati. Pinapunta tayo ng siguro mag-aalas 6 na yun, o ano. Sobrang traffic talaga. Pero may naghihintay naman dun na tauhan niya. Sa construction niya tayo yun gagamitin. Yung tao na inutusan niya sa taas doon ng building. Tawag ako ng tawag, walang sumasagot. Text ako ng text, walang ano, walang ka-reply. Siguro inabot din ako ng almost 30 minutes, ganun. Tapos syempre nainip tayo. Wala nga sumasagot eh. Wala alam kung tumanggap uli ako ng booking nun. Tapos nung napunta tayo sa ibang lugar, dun tumawag, nagme-message sa atin, nasaan na daw ako, ganun. Sabi ko, sir, kanina pa ako tawag ng tawag o message sa inyo. Wala naman nag-ano. Kasi plano ko talaga iwanan, sabi ng guard doon. Wala daw mapag-iwanan nung ano, wala daw titingin ng gamit na iiwan natin. Napag-usapan namin na ano, pag-uwi ko ng bahay, doon na lang ipalalamove, ipa-pick up yung i-deliver dapat natin sa kanya. Siguro nag-report yun, malamang sa malamang. Tapos kinabukasan na deactivate na kaagad tayo, suspended nga, ano. Ganun yung nangyari. Pero na-deliver naman, pinalalamove naman namin dun sa bahay. From bahay, papunta dito sa Makati. Ang kaso, yung babayaran niya, hinati niya. So, sabi niya sa akin, kasi ang usapan namin, sige, ipalalamove na lang yung ano, yung sa bahay, sa lugar nyo, no. Ay, napag-usapan, i-GCash na lang daw. Basta ipabook na lang daw yung ano, ipa-deliver na lang daw dito sa Makati yung ano, yung
item na dapat i-deliver ko. Gcash na lang daw niya yung ano, yung payment. Ayun, pagka-book ko dun sa ano, sa Lalamove, kasi yung taong inutusan niya nasa taas ng building, hindi daw ako na ano, napansin nung andyan na ako, dumating na ako. Sabi ko, paano makapansin? Eh, tawag ako ng tawag, message ako ng message. Ayun, kalahati na lang pala yung ano, binayad ng ano. Halimbawa, 500 pesos, no? 250 lang yata yung binayad sa atin. Ang usapan namin, babayaran niya yung ano, yung fare ng buo. Eh, hindi naman niya binayaran, so hinayaan ko na lang. Ayun, yun nga yung nangyari, mga dre. Hanggang ngayon na-deactivate tayo nung ano, haba ng pila dun. Kaya hindi na natin tinuloy. Sayang kasi ang araw natin, no, sa pagbiyahe sa Grab. So sabi ko next time na lang. Baka abutin tayo ng gabi dun. Siguro schedule ko na next time. Plano ko na rin i-withdraw yung account natin dun, no, yung sa wallet natin, yung pera natin na in advance na ano. So may ano pa naman ako, lahat-lahat ng perang kukunin ko dun nasa 1,800 yata. Mahirap din ano. Halos si Lalamove yata lumaspag nitong ano sasakyan no? Alam niyo naman, 'di ba? Nung bago tong sasakyan ko, ano mga pinagkakarga dito. Kaya naisipan kong ano, baka hindi ko na hindi ko na ituloy yung Lalamove natin. Kakalimutan ko na 'yun. I-schedule ko na lang kung kailan tayo pupunta doon. Hindi man lang siya nag-message o tumawag, basta dine-activate tayo, sinuspend yung account natin. Message ako ng message, nagpapaliwanag tayo. Bali re-reviewin daw yung nangyari, ganun. Tapos paulit-ulit. Kinukulit ko na nga para ma-activate tayo. Wala, pare-pareho yung sinasabi nila. Kaya napag-isipan ko na pumunta na lang dun sa opisina para alamin kung bakit ako na-suspend yung account natin. Pero tingnan natin, baka magbago pa yung ano ko, decision ko. I-close account ko o kukontinue pa natin yung Lalamove. Bahala na. Mahirap magsalita ng ano, tapos. Pero ngayon sa sitwasyon na to, siguro 2 months or magti 3 months na yata yun. Tagal na. Grabe, no? Walang nakalagay doon kung anong problema, kung ano. Wala akong pending na ano na doon, kung bakit ako na-suspended yung account natin. Kaya yung double booking na yan, ewan ko, dapat tinanggal na ni Lalamove, no? Taas-taasan na lang yung pamasahe niya, yung fare. Uso ngayon yung mga ano bakbakan ng kalsada. Nag-aabol din sila ng kita nila Tatanggalin yung espalto, babakbakin, tapos papalitan, ayos-ayos. Pero yung ano, yung ibang lugar, kabitak-bitak na yung lupa, ayaw pagalawin. Dito tayo dumaan sa likod. Ikot tayo para makapag-park dun sa loob ng ano, Cartimar. Kuha lang tayo dito ng idea. Tutusin sa mga Facebook, andun na yung bilihan ng ano, bentahan ng mga accessories ng mga alagaan natin. Dami na. Sa Shopee meron din. Kuha lang tayo dito, gusto ko lang makita yung ano, yung style o idea kung anong ano nila, setup nila sa mga alaga nila. One stop shop, kompleto magbibili ka ng ano, mga damit o pantalon, sa sapatos, sa bandang kanan ka bibili.
ang mga vitamin sa bandang kanan. Sa bandang kaliwa naman, mga pet accessories, mga ano, halo-halo na yan. Mga kung gusto niyo bumili ng ano, kahit anong ano, bilhin nyo, andito. Kung ano gusto niyo alagaan, meron dito. Siguro dito na ako mag-park. Buti may available parking. Okay mga dre, baba muna ako, no? Iiwan ko muna tong camera natin. Okay, iiwan ko muna tong dala-dala natin, ano? Ayoko nang kumuha ng ano sa loob. Pero sige, subukan natin, dalhin natin to. Tara. Medyo malayo yung ano natin, na paradahan natin. May mga parking pa pala dito eh. Na available eh. Kala ko wala na. Ay, dito tayo. Dati nung nag-aalaga ako ng ano, ng mga ibon, dito ako bumibili. Tapos yung iba sa Facebook. Yun ang binibilan natin sa Facebook. Doon na kasi pili yan eh. Tapos dito, pag wala akong mabilan sa Facebook, ayan, dito ako dumediretso. Ganun lang yung ano, ginagawa ko. Nakabili na ako ng kailangan natin, kaso nga lang hindi pa kompleto. Siguro yung iba sa online ko na bibilin. Tara mga dre, kain tayo. Ito yung binili kong ulam natin. So bago tayo bumiyahe, kain muna tayo. Hello goods mga dre, kain tayo. Tara, magandang tanghali sa inyo. O kaya nabili ko na yung kailangan ko dito sa ano, no? Sa Cartimar. Online na tayo. Nakakain na rin tayo. Dito na tayo kumain ng ano, pananghalian natin. Dire-diretso na yung biyahe natin hanggang mamayang ano, gabi. Yun, may booking tayo. All goods. Tara, let's go. Ay! Kinancel ng pasahero natin pero may booking uli pumasok, panibago. Okay lang. Mas malapit naman din yung pick up nito. Sabi ko saglit lang tayo. Wala. Ganun talaga. May double check. Third. Walang ticket. Wala. Hindi ka makakalabas dito. Okay mga dre, binaba na natin yung pangatlong booking natin ngayong araw. Oo nga pala, naka-offline tayo kaya wala palang booking na pumasok. Yan, all goods. Tara, nanonood ng aking video, shoutout sa inyo lahat. Nung napunta tayo sa bandang Quiapo area, nung ano, buwaba tayo, no, tinulungan natin yung sasakay dito, no, kasi may gamit yata siya. Oo, tama, sa likod. Binuksan natin yung likod natin. Tapos pagbaba natin, tinawag tayo ng lalaki. Kala ko sino, kala ko yung mga ano, mga kaibigan ko talaga, ano. Siguro taga ano natin yan, taga subaybay ng ginagawa nating video, nanonood. So namukhaan tayo. Well goods, ito na yung ano natin, sasakay, pick up.
Okay, puntahan na natin yung ano natin, booking na natanggap natin. Time check tayo, 2:49. Nasa Tondo tayo. Dami rin ginagawang kalsada dito. Nagmamadali sila. Late na daw sila nakaano. Baka hindi sila umabot sa appointment daw nila. Ang ingay ni ate kanina pa dito nagkaano, kukuda. Sobrang traffic. Alam naman yung ma-traffic dapat, 'di ba? Agahan dapat niya yung pag alis. Ina-pick up natin to galing ng Tondo. Buti nga napaaga yung dating namin kasi binamadali ko 4:37. 6 yata sila sumakay. Sa building yata yun, building B sa kabilang side. Dapat sabi ko nagpababa na lang sila sa building A, tahimik pa sila. Yun, kung hindi ko sasabihin na pwede naman sila tumawid papuntang building B kasi medyo traffic na ganitong oras ayun, nagbabaan na sila. Hindi na nakatiis. Nagsisisihan yata sila sa dito sa loob ng sasakyan 3:30 ko yata sila na pick up doon Buti nga nakaabot kami dito, 1 oras lang yung biyahe. Layo-layo ng pinanggalingan namin. Haba ng pilaw. Sobrang traffic. Hindi ko alam kung pipick up tayo dito ng pasahero. Kanan ko lang dito. Nag-offline muna tayo Pag medyo maluwag na, doon tayo tatanggap ng booking. Dito paikot tayo sa sa SM. Dito pwede na tayo mag-online dito. Huwag lang Shangri-La ma-pick up natin. Okay mga tre, nakatanggap tayo ng booking Buti sakto yung pagpunta natin dito, umikot lang tayo dito. Dito tayo nakatanggap ng booking. Tawagan ko ulit. Tinawagan ko na to Sabi ko puntahan tayo dito. Hello po. Nakita nyo na ako? Kasi maraming maraming nakaharang dito. Sa may bandang video. Nasa harap lang po kami mismo. Ito po ako sa may gilid. Sa may bandang video. Ay nakausap ko, pinapaikot tayo. Willing to wait daw. Mali yung pin. Dito nakapin sa sa Julia Vargas. Sa gilid ng building B. So pinapaikot tayo sa EDSA. Sa Mega Fashion Hall yata yun Building D. Mali yung pinin nila. Sabi ko sobrang traffic po dito sa willing to wait naman daw sila. Sila bahala. Bilisan na lang natin. Kung di lang maganda yung fare, ako siguro may mga sila, mga gamit. Kaya kaya pinapaano tayo doon, pinapadiretso sa bandang EDSA. Puyat din tayo kagabi. 11:30 tayo nakauwi. Tapos kumain pa ako sa bahay. So nagpahinga pa tayo siguro mga 1 oras bago tayo natulog. Tapos biyahe ulit. Kinabukasan siguro lang yung tulog ko, mga lang, mga 6 na oras o 7 hours lang yung tulog natin. Tapos biyahe ulit. Ayun. Bili muna tayo ng merienda natin mga dre. Time check tayo 7:39.
bago natin pick upin yung ano natin, pupunta natin ano, pasahero. Okay. Magandang hating gabi, mga dre. Gumamit na ako ng ano, my set destination natin, pauwi ng bahay. Ang pick up natin sa Cedar, Makati, tapos papuntang Pasig. Okay, Pasig, papuntang Pasig tayo, tapos uwi na tayo. Kanina pa tayo bumabiyahe. All goods. Gabi na, Commander. Time check tayo, 11:09. Nagatid lang ako ng ano dito, pasahero natin sa Eastwood. So pauwi na tayo ngayon. Nagsimula tayo kanina bumiyahe ng ano, alas 9 yata yun eh. Siyempre, papagas muna ako, mga dre, bago umuwi. Grabe naman yung kotse na yun, no? Tutok niya sa truck, oh. Paano pag umatras yung truck na yan? Isang dangkal lang yung ano. Kita-kits tayo, mga dre, sa ano, next video natin. Salamat sa pagsama niyo sa akin sa biyahe ko kanina umaga hanggang sa pag-uwi natin, no? God bless. All goods lang. Nakita niyo naman yung traffic. Mag-alas 12 na ng gabi sa Marcos Highway. O, di ba?